Filipino taxpayer ang magsasabi na kayong mga nasa militar, i-atras nyo na. Wag na kayo sumuporta sa gobyerno. That's inciting to sedition? Well, Yan ang sinasabi? Yan ang to... sinasabi dyan? Yes. Di ba sinabi mo yun? Oo. Sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Never ko sinabi yun. Ang ba? sinabi ko, I-replay mo nga dito. hanapin nyo. Wala ko sinabi na ganyan. Ay, At wala kayong makikitang ganyan. Baka ako ang susunod na arestuhin. Pero yun nga, kaya natin pinapaliwanag Lakas ngayon. ng tawa ko dito. Baby, Nag-iba yung mukha Hindi, niya. No? kaya natin to pinapaliwanag para lang malinaw. Nag-iba nung botox Hindi, mo. kasi inisip ko eh. Botox, Inisip ko, sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sasabihin yun dahil Joke nga, lang. yun ay inciting to sedition. lang. Anything that can destabilize the government. Naks naman. Do you like my English? Anything that can Yung labi mo destabilize... dapat nakausli pa. Anything that can Oo. destabilize the government. Oo. Most probably, that is inciting to sedition, right? So halimbawa, sample, kung ang sasabihin mo, kapatid, Sabihin mo yan. nananawagan ako ng Nako, investigasyon sa Kongreso para panagutin ang mga mandarambong. Hindi bawal yon. Pwede yon. Pero kung ang ipinost mo at sinabi mo ay dapat tumindig na ang militar at bawiin na ang suporta sa gobyerno, delikado ka doon. Inciting to sedition yon. Hindi ka pa sure dyan. Yun na nga kasi nasa korte pa naman. Hindi ka pa sure dyan. Oo, so dapat talaga mga hindi masama ang ihayag ang ating damdamin dahil meron tayong freedom of expression. Bakit? Hindi masama na Bakit? sabihin, Bakit? kurakot, managot. Bakit? Kapag ba may isang mamamayan at sinabi yon, maniniwala ba kagad ang militar sa kanila? Pero, I mean, as in, oo, may effect ba yon dito Pero, kay General Browner? yung panawagan na yan ay may potensyal na magdulot ng kaguluhan. Eh kung may mga maniwala nga. So, again, that's, when you say that, di ba? Okay, Posible anyway, magkaroon ng sige. destabilization. Habang ang diskusyon na to, ha? Kaya nga, Opo, oo. pero yung pag sinabi mo na, yung sinasabi na, sandali lang, sa lahat ng ito, sino ba pumirma? Sino ba nag-approve sa pinaka-corrupt na budget? Sino ba pumirma? Ay, hindi ako ang pumirma. Ikaw ba ang pumirma? Hindi rin. Ay, hindi to bawal. Yung mga sinasabi natin ganyan. Kasi hindi naman talaga tayo ang pumirma. Tayo ay nagtatanong lang. Di ba yung sino ang unang dapat pumirma? managot dito ay yung pumirma? Naprubahan mo eh. Na sila. Tama? Oh, Ikaw ba ang pumirma? hindi. Ako ba ang pumirma? Hindi. Wala silang merit. Hindi. Sino pumirma? Hindi na. Sino ang pumirma? Sabihin nyo. Kilala nating lahat kung sino ang pumirma. So ito yung sinasabi ko. Ano ang epekto nito? Actually, hindi lang sa uniform personnel. May chilling effect to. Pinirmahan ng... Ito definitely, can I just say, meron tong chilling effect sa mga hindi supporters at sa mga pilit na kumakalaban. There's a chilling effect. Kaya nga naitanong mo, yung tinanong mo sa kanya nung huli, yung pong ginawa sa inyo ay parang yung ginawa rin po dati noon Oo. kay Trillanes. Di ba? May ganun kang tanong. Eh, napa-oo na nga lang din si General. Kaya nga. Oo. The same defense. Oo. Okay, anyway. Ang bottom line nito, kapag ang nakaupo ay kaalyado, you're safe. Mr. Chairman, I'd like to strike down from the record that, You wanna that strike word it you're down? safe. Ha? Bakit? Safe ka naman Huwag kang mag-alala, safe ka. Safe ka na. I'd like, ikaw talaga. Safe Mr. ka Chairman, na. I'd like to strike it out. Uy, Please, bakit? from the record. Huwag mag-alala, safe ka eh. Okay ka na. Oh, safe ka na. Safe ka ba? Safe ka na. Teka. Teka lang, Ted Filon. Wait lang ha. Kasi sa Friday, isusuot natin yan eh. Every Friday, uniform natin yan. Wait lang. Para mas malinaw. Kasi, Bari mo yung wait jacket lang. mo. Teka Para lang. mas maganda Ang ginaw panoorin. kasi dito eh. Kasi umaalog-alog yan. Kaya pag nga. ano. Makinig kayo. umaalog-alog ang Wait mga lang. ano. Linawin lang natin. Kasi baka matakot yung mga kapatid na natin Anak ko, mag-post, pag magpahayag ng gumaganyan- kanilang... ganyan din pagkausap Di ba? ko Kasi minsan Okay. matakot na sila mag-post or magpahayag ng damdamin. oo. Unang-una, may freedom of expression tayo. Ano-ano yung mga pwedeng gawin doon? Pwede nating punahin ang gobyerno?
pwedeng batikusin ang korupsyon, Oo. manawagan ng reforma o pagbabago. Aha. Peaceful protest, kagaya na naganap last year, yung malakihang Yung protesta na inatirang yung ko sa Luneta. Pagsusuot ng ikulong mandarambong, that's okay. Ano yung bawal? Ang bawal, manawagan ka na ang mga militar, wag nyo nang suportahan. Alisin nyo na yung suportahan dyan sa gobyerno. Yun ang sinasabi dito. Bawal, Sino may sabi nun? nasa batas natin, bawal manawagan. Na alin? Anong... Yung inciting to sedition. Hindi, kung ano man. di ba, meron na nang sabi niyan dati, ha? Oo. Bawal kang mag-udyok sa militar Na alin? na alisin nyo na ang suporta ninyo or yung something that will Okay, destabilize. sandali. Mag-aring magdulot ng kaguluhan. May isang estudyante, may isang mamamayan, may isang... Mas naintindihan Oo. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, sabi niya, legal Oo. dahil may consent ng Pilipinas. Oo. Yung nangyari kay Maduro ay illegal dahil hindi pinayagan ng Venezuelan government. But if I may just put it in the in the perspective na na iampong legalidad ay under question. Yan. Kasi ngayon may pending case sa Supreme Court questioning the action made by the Philippine government relevant doon po sa sinasabing arrest ng dating Pangulo. At saka again, ang legal at illegal ay subjective. Depende kung sino ang sinusuportahan mo. Opo. Kasi ang illegal ay pwede maging legal sa isang tao na may paniniwala. Iba-iba tayo ng Opo, paniniwala, opo, di ba? oo. Oo. Kumbaga ho, parang si Donald Trump lang. O sige, Siya ayan. po ay galit sa mga diktador. Oo. Siya po ay galit, mga kapatid, ano po, sa illegal na droga. Ayaw niya daw sa illegal na Sabi droga. niya. Oo. Opo, siya po ay galit, mga kapatid, sa mga mapang-abuso. Pero siya yun. Yun ang galit siya sa bully. Pero siya mismo ay bully. Okay. Oo. O sige. Baka tayo masama sa demanda ni Donald Trump. Ay, sorry po. Kasi mahilig At saka, baka hindi na tayo magdemanda ng- makabalik ng Amerika. Maghunos dili ka. Baka magdemanda ho ng ano yun, magdidemanda ho ng mga media Tsaka, entities yun. Hindi lang. Dito kakabahan. Kung ang sitting foreign president ay nadala sa Amerika nang walang kaabog-abog, ginamitan ng military force, sino ba naman tayo? Baka kasuhan tayo din sa New York at dalin tayo doon. Maghunos dili ka. May makakalibre ko ng pamasahe. Yun nga. Makikita ko ang New York na hindi ko pa nakikita. Ay, hindi pa. Hindi pa eh. Oo. Hindi ba ikaw kasama ko doon? Ako ba yung kasama mo doon? Ay, naalala. Kalaban niyo po yung mga elemento na gustong babaksakin ng gobyerno, di ba? Tama po yun. Kaya lumalabas talaga, malinaw na itong mga cases na nail sa akin ay panggigipit lamang, pananakot, panghaharas. Hindi lamang para sa akin, kundi yung mga taong nanonood o nakikinig o naniniwala sa akin para hindi sila mag-protesta. Yun ang objective ng gobyerno dyan. Sorry po, no? Without courting contempt, kasi nga po kanin niyo, meron na pong kaso ito. Pinahahanap ko po sa aming mga kasamahan dito sa Himpilan yung actual post ninyo na pinagbasihan ng demanda. Meron ako ditong hawak na post ninyo. Ang petsa ay September 23, 2025. Bakit kasama na ang Marcos resign sa panawagan ng UPI o United People's Initiative? Opo, dito po, binasa ko ho naman to, medyo mahaba-haba lang siya, pero dito, meron kayo sinasabi, no? Oo, kaya bago ang malawakang protesta ng September 21, nagpasya kami na isama ang panawagan na Marcos resign. Dahil ang malinaw, walang makikitang malawakang korupsyon kung walang basbas ng Pangulo. Yan po ang inyo po. Paki-share nakalagay dito. Ito ho ba lang yon ang sinasabi pong basihan ng inyong demanda, General? Marami ho yung marami mga post ang pinagbasihan ng CIDG. Ang isa doon ay of course yung sinasabing ang Pangulo, sinabi ko doon, ang Pangulo, ang lumalabas na siyang pinakautak nung mga korupsyon, parang gano'n. Dahil siya ang nag-approve nung General Appropriation. Ngayon pa yun, awalo yata yun mga pinote ng CITG na basihan ng kanilang complaint.
Opo. Sige po. Well, anyway, may tanong lang po si Chacha sa inyo. Ano ho, General? Go ahead, Cha. Yes po. General, tinatanong po kayo kanina no ni Sir Ted about this inciting to sedition definition. Kung hindi man sa Facebook post, kasi kung ito yung pagbabasihan, yung hawak po namin ngayon, kaya nagtatanong kami kung ito lang or meron pa bang iba. Bukod po ba sa mga post nung rally, meron din po ba kayong panawagan na pabagsakin po ang gobyerno? Para lang po malinaw? Or this is just purely about your post on Facebook? Ang kaso po, kinakaharap ngayon ay doon sa Facebook post. Nakalimit doon. Mga 8 yata yun ng Facebook post. Yun ang basis ng complaint ng PNP CIDG. So, sinagot naman natin yun. Nagawa kami ng counter affidavit. Tapos nung nagbigay ng resolution ang judge na wala na yung rebellion, kundi sedition lamang, nag-file pa rin pa kami ng motion for reconsideration sa judge. Unfortunately nga, hindi nag-issue ka agad ng arrest warrant. Consider yung motion namin. Ganon. General, ang sabi niyo po, hindi lang isang post, 8 post lamang po yung pinagbasihan. Hindi kasama yung naging pag-akyat niyo ng entablado, nung nakaraang rally. May sinasabi po dito na may panawagan daw po kayo na bawiin ng militar ang suporta sa administrasyon. Doon po sa 8 post na sinasabi niyo po, meron nga po bang ganong mensahe sa armed forces? Hindi kasama yon. Hindi kasama yung sa rally mismo. Ang pinabasihan lamang ng krame nung PNP sa CIDG sa krame ay itong mga Facebook post ko. Opo. Pero dun po sa 8 post na sinasabi nyo, was there ever a post na kayo nga po ay nananawagan na bawiin ng militar ang suporta sa administrasyon? Wala doon. Walang ganon. Walang ganon night ang CIDG. Oo. Bagamat meron po tayong freedom of expression, naniniwala rin po kami ni Manong Ted dyan, alam naman din po natin, meron po itong legal na limitasyon. Oo. Dati po kayong general. Yes po, sige po. Dati rin po kayong general at ngayon nga po akusado at kahapon ay inaresto. Sa tingin niyo po ba ito pong nangyari sa inyo talagang may basihan o this is not just for you, but also for other people, wag nang magsalita against the government? Ang sinasabi ko nga, itong kasong ito na kinakaharap ko, panggigipit lamang, harassment, pananakot, hindi lamang sa akin, kundi para ilan yung mga ibang tao na maghahayag ng kanilang damdamin sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Yun ang nakikita ko at ng aming lawyer. Oo. General, sa tingin niyo po, kayo po kasi uniform personnel and this is a different or separate issue for those civilians na katulad po namin, kasi nga po uniformadong personnel po kayo. Ano po sa tingin niyong magiging epekto nito sa mga dati at ngayon na opisyales na gustong magsalita sa gobyerno? Okay, sundalo ko, dating uniformado, pero ako'y isang ordinaryong civilian na ngayon dahil ako'y retired na. So, yung mga sinasabi nilang nanghihikayat, nasa kanila yon dahil freedom of expression nga itong pinapahayag natin di ba? Hindi naman tayo sinasabing pabagsakin ng gobyerno, mag-take up arms, or ganito. Walang ganon. Kami naman nagpapahayag ng aming damdamin. Yung matindi at malawakang korupsyon na nangyari sa bayan natin. Kaya tayo malugmok na dahil dito sa mga ganitong korupsyon ng ating mga politiko, yung mga leaders natin. Okay. General, meron po ba kayong mga kasama dito po sa inyong grupo na kapareho ninyo, mga hindi na uniform personnel, ang natakot dito po sa ginawa sa inyong pag-aresto? Ako lang yung, sa grupo namin, ako lang yung kinasuhan, okay lamang yun dahil siyempre ako tumatayong convener, leader ng aming grupo, yung United People's Initiative. So okay lang yun sa akin. Haharapin ko ng legal ng pamamaraan itong aming kaso, itong aking kaso. Oo. Balikan ko lang din po yung nangyari kahapon kasi sinasabi rin po ng mga kasama ninyo and even yung abogado nyo po na
hindi raw po kayo agad pinayagang makausap ng inyong legal counsel nung kayo po ay inaresto doon sa NAIA. Tama po ba ito? Tama po yun, kasi sinalubong po ako ng mga lawyers eh. Nag-request sila ng access pass doon para masalubong ako, para pagka inaresto ako, kasama sila. Unfortunately, hindi sila binigyan ng access pass. Ngayon, nung lumabas na kami ng terminal doon sa may gate, nandun sila, pero may harang. Hindi sila makalapit sa akin. So, sumisigaw yung aming mga lawyers na palapitin sila para makausap ako. Kasi nga, kasama sa aking karapatan, sinasahan ako ng Miranda rights, kasama sa karapatan ko doon sa Miranda rights na yon na ako ay dapat merong legal counsel. Opo. Legal advice. Opo. Lalo bibiyahe ako. Opo. Bibiyahe ako dapat kasama yung lawyer ko. Yun nga, kaya umalma yung mga lawyers namin. Bakit hindi sila pinalapit? Pinarang sila, parang ganun. Opo, opo. Sige po. So General Sir, ano ang inyo pong balak gawin dahil po sa pangyayaring ito? Meron ba kayong mga gagawin po na mga public demonstration o ano man po? Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung aming pagpapahayag ng damdamin ng mga corruption na ito. Kasi gusto talaga nating mapanagot yung mga nagnakaw, yung mga mga mandarambong, yung mga naglapastangan sa bayan. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Pero alam naman po namin yung hangganan yan, hindi pwedeng yung sedition na yan o rebellion na yan na sinasabi nila. Opo, pero alam niyo ho ba naman na yung dati rin pong senador at naglingkod rin po sa bayan, nagserbisyo na si Antonio Trillanes Dafort ay kinasuhan din nung panahon ng Pangulong Duterte ng parehong kaso ninyo. Opo, at yung pong inyong argumento ngayon ay lumalabas nakapareho ng argumento ni Trillanes. Kaya sinasabi ng iba, parang nauulit lang yung ginawa nung panahon ni Pangulong Digong sa isang kritiko, ngayon ginagamit din ito sa isang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Parang gano'n na nga. Kasi kaya nga, talaga, itong ganitong kaso na sa tingin ng lawyers namin, ay kayang-kayang, we will win the case, sabi nila. So, lumalabas talaga dito na ito ay pananakot lamang, harassment cases. Yun ang kaso namin dito. Okay. O sige po. So, salamat po, General. May I just know how young is the retired AFP General now, sir? Ilan taon na po kayo? 67 po ako, Sir Ted. Opo, 67. Opo, and hope that everything is well. Dito nga po sa mga pangyayaring ito. Salamat po sa inyo, General, sir. Opo. Maraming salamat din po, Sir Ted, DJ Chacha. Opo. Buhay po kayo. Salamat. Thank you. 67. 67 years si old. General. Kaya ito ni Nilo de la Cruz Oo. na isa ring PMAyer o si Nilo kasi paga 80 na. Mag-ingat kayo sa mga post nyo. Si Nilo de la Cruz. Hindi lang pala ito. Marami-rami. 8. Good morning sa mga retired general. Si Morning General po, mga retired. Rex Piadren. Oo. Mga yan ang Team Bravo? Ah. Ang mga Team Bravo yan. Ayun. Mapa-retired or sitting general, mga Bravo ang mga yan. Thank you. Oo. Salamat na marami. At kay Tony C. Uy! ng Powerhouse Power Tools. Naku, Sir Tony C., alam mo yung vacuum? oo. Pati yung dumi ng kapitbahay na nasimot sa sobrang tindi. Hindi nga ako nagbibiro. At saka yung pambomba ng bisikleta mo, ha? Oy, nako, at hindi lang bisikleta ang nabobomba. Oo. Pati yung gulong ng sasakyan kayang bombahin. Yes, Oo. 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 Sa Hindi nga ako Powerhouse nagbibiro. Power Nag-thank you Tools. nga yung, yung kapitbahay ko kasi nung ginamit ko yung Powerhouse vacuum, Oo. pati yung kanila nasimot. Oo. Yung dumi nila. Alam mo, ipagamit mo yan sa Kongreso. Para masimot sila Na lahat. masinghot ang lahat ng mga dumi doon. Sabi ko na eh. Sana Okay. sana makaimbento ni Sir Tony, ang Powerhouse, Oo. ng vacuum na kayang suminghot ng mga korap. Pwede po ba yon? Kaya po ba yon? Humigop, ha? Higupin na lang. Good morning kay Ma'am Beauty. Morning, Good Ma'am morning Beauty. sa inyo. Kay Chrissy, good morning sa inyo. Alright, under Article 139 of the Revised Penal Code, sedition is committed
by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force actions that threaten government and social stability. Inciting under Article 142 is defined as any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writing, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, including the wearing of shirt that state Ikulong Mandarambong. Ay! Wala ka! Hoy! Ha?